Ang madamot na higante. Noong unang panahon, may isang baryo sa gitna ng kaharian. Ang palasyong ito ay abandonado ng matagal na panahon. Wala nang nakatira dito. Ang usapan ng mga tao ay meron daw higante rito. Ngunit wala pang nakakita sa higante ng ilang taon. Narinig mo na ba ang tungkol sa higante? Ito'y haka-haka lang. Huwag tayong maniwala. May nakakita na ba sa inyo ng higante? Siyempre wala pa. Oo, wala talaga. Dapat ay mas pahalagaan ang ganda ng kastilyo kaysa makinig sa mga sabi-sabi. Sinong namamahala sa hardin? May isang magandang hardin sa palibot ng palasyo. Sagana ito sa puno, prutas, ibon at mga paru-paro. Araw-araw ay dito naglalaro ang mga munting bata. Sikat itong palaruan ng mga ito. Nakakain ka na ba ng peaches? Masarap yun! Nakakain ka na naman, Sanas? Tarang manguha ng strawberries bukas. Gawin natin, tara! Tingnan mo ang caterpillar. Naging paru-paro na siya. Ang ganda naman. Ang saya naman dito. Tingnan mo tong mga paru-paro. Ganda! Ang hardin ay sadyang kahanga-hanga na parang paraiso. Isang araw ay may higanteng dumating. Natuwa siyang nakitang maayos ang hardin. Oh, ang napakagandang hardin. Mukhang pinagpala ito ng mahal na kalikasan. Masaya akong nakabalik na. Tanghali noon nang nakabalik ang higante sa palasyo. Walang mga batang naglalaro doon. Natuwa ang higante sa kanyang pag-iisa. Ngunit nang kinagabihan ay nagulat ito sa isang ingay. May mga batang naglalaro sa hardin. Gusto niya ay mag-isa lang siya. Ayaw niya na may tao sa paligid. Naisip niyang magtungo sa hardin. Nang makita siya ng mga bata ay natakot ang mga ito. Nagsigawan sila at nagtakbuhan. Lahat ay naghanap ng matataguan. Nagalit ang higanteng may naglalaro doon. Layas kayo, mga bubuwit. Sisirain niyo ang hardin. Alis! At huwag na kayong babalik pa rito. Sa akin ang hardin na ito, hindi sa inyo. Ang mga bata ay nagsitakbuhang umuwi sa kanilang tahanan. Nagbalik ang higante sa palasyo at nakatulog na nga ito. At ang tulog niya ay napakahimbing. Akala ng mga bata ay nawala na ang higante. Kaya naman naglaro ulit ang mga ito. Nagising muli ang higante nang makitang naglalaro ang mga bata sa hardin. Nagalit siya at sinigawan ng mga bata. Nagtakbuhan ulit ang mga bata. Simula noon ay binantayan na ng higante ang hardin. Hindi na ito halos matulog. Isang gabi, napansin niyang nalalagas ang isang bulaklak. Hindi niya alam kung anong nangyari. Kinabukasan, nakita niyang naglalaro ulit ang mga bata sa hardin. Galit itong nagtungo doon. Natakot ang mga bata nang makitang galit na galit ang higante. Naisipan niyang taasan ang mga dingding ng palasyo. Kaya mag-isa na lang ang higante. Kaya ni isa ay walang makapasok dito. Napakadamot naman ng higante! Paano siya sasaya sa hardin na mag-isa? Mukhang napakalungkot niyang nilalang. Alamin kaya natin kung bakit siya nalulungkot. Ayain kaya natin siya makipaglaro. Pwede yun! Yun ay kung papasukin niya tayo. Buong araw natutulog ang higante. At kapag siya ay nagigising, ay pinagmamasdan niya lang ang hardin. Ngunit, napansin niyang nalalanta mga halaman sa paligid. Kaya naman, mayroon siyang naisip. Maghihintay na lamang ako rito. Siguradong mamumukadkad ulit ito pagdating ng tagsibol. Umuupo lamang ito sa bintana sa buong taglamig. Nakamasid lang siya sa hardin umaga at gabi. Hihintayin ko ang tagsibol. Magiging maayos muli ang hardin at ito'y magiging maganda tulad ng dati. Dumating ang tagsibol, ngunit lanta pa rin ang hardin. Walang namulaklak at walang prutas na namunga. Walang ibon o paru-paro.
Nalungkot bigla ang higante. Bakit wala pa ring bulaklak sa aking hardin? Bakit tinalikuran ng kalikasan ang maganda kong hardin? Galit ba ang kalikasan sa akin? Ngunit bakit naman siya nagalit? O siguradong lilipas rin ang panahon na ito. Darating ulit ang tagsibol at mamumulaklak muli ang mga bulaklak at ang puno ay magbubunga. Napakalamig dito. Hindi alam ng higante na puso niya pala ang malamig. Dumating ang mga araw at 3 tagsibol na ang dumating. May mga bulaklak at mga prutas na tumubo sa isang kalapit na bundok. Bakit ayaw dumating ng tagsibol sa hardin? Lanta na ang mga ito. Tiniis ng higante ang mga nangyari umaga at gabi. Sobra na siyang nalulungkot. Isang araw, may mga batang dumalaw sa hardin. Matagal silang naglaro bago sila nakita ng higante. Nang makita ng higante ay sinigawan niya ang mga ito. Tatakbo silang umalis sa hardin. Ngunit may naiwan. Takot na takot ang mga bata. Nakita niyang nagtatago ito sa ilalim ng puno at nanginginig sa takot. Anong ginagawa mo rito? Huwag mo akong kainin. Hindi na ako babalik dito. May kinain ba akong tao? Hindi ako masamang higante. Wala akong ginagawang masama. Hindi kita sasaktan. Kaya't tumahan ka na dyan. Gusto ko nang umuwi. Pakawalan mo ako. Ano bang ginagawa niyo bago ako dumating? Gusto kong umakyat ng puno, pero hindi ko abot. O talaga? Sige, tutulungan kita. Binuhat ng higante ang bata at pinaupo sa sanga ng puno. Ngayon tawagin mo ang mga kalaro mo. Pwede na kayong maglaro. Nakita ng higante kung paanong nagliwanag ang mukha ng bata sa kanyang sinabi. Tinawag niya ang mga kalaro. Naglaro ang mga ito at bumalik ang higante sa palasyo. Nagmasid siya sa mga bata at napansin niyang namukadkad ang isang bulaklak. Natuwa siyang makita iyon. Simula noon, nakipaglaro na siya sa mga bata. At muli nang nakakabalik ang mga bata para maglaro sa hardin tulad ng dati. Kaya naman, bumalik na sa dating ganda ang hardin. Nakaupo lamang ang higante habang namamangha sa ganda ng hardin. Wakas.